Hi everyone, in this video is pag-uusapan naman natin ngayon ang point of interest, okay? So ang point of interest guys is ayun yung specific area na tinitignan natin for possible execution. Okay, so ayun yung nilalagyan natin ng rectangle. Okay, so for example, meron tayong order block dito. Pwede natin yung point of interest. Meron tayong breaker dito. Pwede natin yung point of interest. Okay? Meron tayong FU candle dito. Pwede natin yung point of interest. So, meron tayong IFC candle dito. Pwede natin yung point of interest. Okay? So, yung point of interest guys is hindi lagi dapat natin i-trade yan. Okay? May mga point of interest tayo na makikita pero wala tayong confirmation na makikita. So, meron tayong mga point of interest pero wala tayong confirmation na nakikita. So, mga invalid point of interest yun. Okay? So, hindi lahat ng point of interest na tinuro ko sa inyo is kailangan nyo siya i-trade palagi. Okay? So, still, kailangan pa rin natin ng confirmation entries para sa mga yun. Okay? So, it doesn't mean na nasa point of interest mo siya is kailangan mag-buy ka na agad or mag-sell ka na kaagad. Okay? So, tinitignan pa lang natin siya for possible execution. Okay? So, naturo na natin yung order block, naturo na rin natin yung breaker, naturo na rin natin yung FU candle, naturo na rin natin yung IFC or yung institutional funded candle. Okay, so ngayon pag-uusapan naman natin yung rules sa pag-identify ng point of interest. Okay? Una, sa pag-identify ng point of interest, kailangan galing siya sa liquidity graph. Okay? So, paano siya nanggaling sa liquidity graph, coach? For example, meron tayong tinitingnan dito na possible point of interest mo. Okay, meron tayong change of character, then break of structure. Right? So, ang tanong, yung order block mo ba dito is galing siya sa liquidity graph? So, paano mo siya masasabi? Alam naman natin every low, meron siyang liquidity graph. Okay? So, every low, meron tayong liquidity. So, galing ba siya sa liquidity graph? Yes, galing siya. Okay? So, itong point of interest mo is valid na siya sa first tinitingnan natin. May isa na siyang check. Okay? So, una, sabi ni coach, kailangan galing sa liquidity graph yung point of interest na tinitingnan ko. Then, susukatan mo na siya ngayon ng Fibonacci. Okay? Kung uptrend ka, kung bullish yung bias mo, dapat below 0.618. Okay? Dapat yung POI na tinitingnan mo is below neto. Yan, below neto guys, yung tinitingnan mo point of interest. Tapos, kung downtrend naman yung tinitingnan mo guys, kung naghahanap ka ng possible sell short na point of interest, for example, may nakita kang ganito. Okay? Then, susukatin mo lang guys from point A to point B kung nasa taas naman siya ng 0.618. Okay? Andiyan dyan yung mga discount price natin, guys. Okay? Still, tradable pa rin itong mga area na to, yung mga area na yan, mga area na yan. Pero yung discount price natin, guys, is nandito. Okay? So, discount price means, ando dun yung mga cheap price, andito yung mga order block natin na quality talaga. Okay? So, ngayon, unang rule, dapat galing siya sa liquidity graph. Pangalawa, dapat nasa below or above siya ng 0.618. Okay? Next natin gagawin, if na-identify na natin yung point of interest natin, then pasok na siya sa mga roles natin, ang kailangan na natin gawin is yung entry. Okay? Yung entry natin, kailangan mangyari. Okay? Meron tayo dito external shift, then if nagkaroon tayo ng 50% retracement dito, internal shift, then tradable na tong mga order block na meron tayo dito. Once na mag-retrace siya dito, targetin nyo na to. Okay, so yung overall guys, yung point of interest, di natin siya tinitrade agad. Okay, ayun lang yung parang area na minamata natin, na possible nating i-trade. Okay, so yung i-trade natin, bababa tayo sa lower time frame para i-trade yun. Okay, so once na invalid yung point of interest natin, find another point of interest. Okay, so walang masama doon. Okay, hindi lahat ng point of interest is pwede nyong i-trade. Okay, so may mga point of interest talaga kayo may encounter na mababasag at mababasag. Okay, so yung mga tinuro kong point of interest is ayun yung mga mitigation plays na pwede natin gawin. Okay, so ayun lang guys, sana gets nyo na yung mga point of interest natin bago nyo i-end tong session natin about point of interest. So ayun lang guys, bye bye.